contestants. 4 na babae, 4 na lalaki sa loob ng 7 araw. Magsasama-sama sila dito sa isla ng Boracay. Iba't ibang pagsubok ang kanilang pagdaraanan. At dalawa sa kanila ang tatanghaling ultimate party couple na mag-uuwi ng 1 million pesos. Ako po si Femela Baranda at ito ang Boracay Bodies. Ngayon ang unang araw na magkikita-kita ang 8 contestants ng Boracay Bodies. At dito sa Katiklan, ang kanilang magiging tagpuan. Boracay for me is serene in the morning and crazy at night. Good morning, Wendy. Hi. Mukhang ayos na ayos tayo for the beach, ha? Boracay for me is fun. Dito makakalimutan mo yung mga problema mo and yung stress sa city, makaka-relax ka. Helga, Wendy, Helga, magkakilala na ba kayo? Yeah. Boracay for me is sunshine. At dito marami kang magagawa. As in, sobrang enjoy dito sa place na to. Good morning. Krista, Helga, si Wendy. Krista. Boracay for me is island. Bigyan sila ng jacket. Si Krista, Helga, at si Wendy. Ethel. Boracay to me is heaven. Kahit saan ako magpunta, sobrang relaxing. It's more fun in Boracay. Good morning, Victor. Hi, good morning. Good morning. Ang iyong mga kasama, Hi there. si Ethel. Oh. Boracay for me is paradise. Ito lang yung place na pwede kang mag-enjoy at the same time partying with your friends. Good morning, Luke. Sure. Luke, Victor. Ethel, Oh, of course. Krista, Oh, hello, hi. Boracay for me is a getaway place. Mukhang magiging exciting dahil dumating na nga si Joros. Ano, excited ka na ba sa biyaheng ito? Ay, sobrang excited na akong bumiyahe. Boracay for me is the closest thing to heaven on earth. Okay guys, so obviously, some of you may have met each other in the past and some of you are total strangers. Krista, unahin na kita. Anong masasabi mo sa mga makakasama mo sa islang ito? Actually, first time ko sila na-meet lahat. Talaga? Nung nakita ko sila Wendy, sila Helga, kay Wendy medyo nandun yung kaba ko. Kay Helga, mukha naman kasi siyang pa-sweet, kaya parang andun yung medyo kaya naman, gano'n. Pero nung nakita ko na si Ethel, parang dugdug na, parang sabi ko na, wait, parang nandun na yung kaba, yung takot, lahat, halo-halo na lahat eh.
Ano ba yung grabe naman yung term? Hindi naman, medyo... May anti-venom na. Kinabahan. Si Helga, parang si Helga ang pinakabata sa... Ikaw ba? Ikaw, si Krista. Mukhang bagets. Anong reaction mo sa mga kasama mo sa islang ito? Siyempre si Joros. Veteran. Sabay lang tayo. Kasabayan ko talaga si Joros. And then si Luke, makatrabaho ko na rin. And then, siyempre, ang bonggang-bonggang si Ethel. Walang kakabog. Since ultimate party girl, medyo kinabahan din ako kasi like si Ate Ethel, parang siyempre game na game siya sa mga ganyan. Saka hindi naman ako naging ganun ka-wild talaga dati na, mahilig lang ako mag-party. Mahilig lang talagang promotor ng kada ligigibig tayo, ganyan. Oo. Si Wendy, nakapag-post na siya for a sexy magazine, so confident na siya. Like any other person, I want to experience having fun, getting crazy sometimes. Yeah, but I haven't gone out in a long time eh. Unlike me, na parang feeling ko may ilang pa ako, so medyo kinabahan din ako. Ethel, ano masasabi mo sa mga kasama mo? Bukod sa No-comment, charot. Manda kayo. Hindi, wala muna akong masasabi kasi ang tagal na panahon na hindi kami nang magkakasama. Baka nagbago na sila. Mag-change na ako. Parang nagbago na ako buhay. Tapos eto na naman. Sa tingin mo, sino pinaka nagbago? Si Joros. Hindi ako nag-expect ng kahit ano, kung sino makakasama ko, anong gagawin ko, anong mga mangyayari. Kumbaga, come what may na lang sa akin. Brent, Victor? Brent, ang daldal eh. I know, right? No, I think everyone looks great. I think we're all ready to join the games and see what this is all about. Andito na ang yate na magdadala sa inyo sa isla. Party people, ready na ba kayo? Ready! Ano pa hinihintay nyo? Let's go! Tapuhan daw, guys. Humanda sila sa mga pasabog ko. Nandito ako sa isla para mag-relax at mag-enjoy. Game ako sa kahit anong bagay. What happens in Boracay, stays in Boracay. Ready na akong ma-experience ang lahat dito sa Boracay. Siguradong magugulat kayo sa bagong Wendy. Sisiguraduhin kong magugulo buhay nila sa isla. I don't care what they do. Nandito ako para manalo. Wala akong pakialam sa kanilang lahat. Basta ako ang mag-reyna dito. Ang ganda ng sunshine, tumatagas dito. Bakit dito? Mapasok nyo? Feeling ko pag ako nandiyan, masusunog ako. Ay! Alam mo, eto, tinitira mo ako ha. Most memorable party na naalala mo for now? Hindi naman kailangan wild na Ikaw may na wala. nagpapasag ka. Yung wild na masaya. Ay, ikaw muna, sige. Ikaw muna. Si John, Ako, ay Japan. Itong chika. 2004 nang makilala siya bilang runner-up sa isang reality talent search program. Naka-love team siya ni Roxanne Ginoo sa maraming pelikula at ang kanilang on-screen romance naging totohanan din. Yun nga lang, hiwalayan pa rin ang naging ending. Nag-disappear siya pansamantala para hanapin daw ang sarili at sa kanyang pagbabalik, bonggang katawan ang kanyang ipinakita. May post siya sa isang 2010 sexy magazine. Napaso na raw siya sa taga-showbiz na karelasyon. Kaya ngayon, mas pinili niyang magkaroon ng isang non-showbiz girlfriend. Sabi niya, malamang daw ay mauwi na ito sa kasalan. Pero sa kakulitan ni Joros Gamboa sa isla, may kasalan pa kayang maganap? Sino kasama mo doon? Yung kasama ko doon? Oh my God. May mga kami nito mga napagsamahan kami na, na wild. Pero hindi yung kaming dalawa ha. Sa Japan kasi, 24 hours yung mga bar doon.
So 24 hours ka nag-party? So nag-show kasi kami hanggang mga 5:30 ng umaga. Tapos Okay. doon si Ethel, ayan, nagtatago. Patulog pa lang ako, tapos gigising niya, uy, tara na, alis na tayo. So ang gimmick namin mga simula 6 a.m. Tapos matatapos kami mga alauna ng tanghali. Sige, tanggalin mo yung salamin mo. Sige, sige. Sino sagutin niya? Ah. Tapos? Yun lang. Tapos? Loko si Brent, ang dami nga. Oo, si Brent. Baka... Ay, madami yan si Brent. Iniisip niya kung ano yung pinaka-memorable. Ayun naman, sasalita na siya! May camera ba? Saan? Ano pa kayo naman nakita? Marami dito sa Bora. Especially when I first moved here galing sa Canada. Minsan na raw siyang binansagang most beautiful man at isa rin daw siya sa sexiest male models na rumampa sa Philippine fashion scene. Mula Canada, fly siya sa Pinas at sinubukan daw niyang maging isang basketballista. Pero mas namayagpag daw ang kanyang mala-adonis na katawan sa modeling industry. At nakilala siya bilang isa sa mga local models na may mataas na market value. Taray! Pero bigla na lang daw siyang naglaho sa limelight at ng ibang bansa. Nag-silent mode ang lolo niya at namuhay ng tahimik sa isang foreign land kasama ang kanyang girlfriend. Ngayon, muli raw siyang nagbabalik para subukan naman ang mundo ng showbiz. With his winning form, kakabugin kaya ni Brent Javier ang kanyang mga kakompetisyon? Yung kaibigan ko lang. Sino kaibigan mo? Marami. Ikaw? Anong year to? Siguro mga 2003. Why? Bakit mas ano yun, memorable? Because it's your first time? Wala, parang yung hindi ko na-imagine na yung parties dito ganyan. Super wild, like everyone's having fun. There's so many people sa beach and just good vibes. So I remember that my first time actually in Bora, Holy Week. Si Brent, madaming times kami pumunta sa Bora for work. Then after, gigimik kami. Ako, siguro yung sinulog ni 2013. Ay, nakita kita doon. Ay, Ay, nako, magkasama kayo? hindi kami magkasama. Nandun ako kasi yung friend ko. Sino friend? Pinapunta ako, mga best friends ko, pinapunta ako doon. Hindi ko sila mahanap. Tapos, ang gulo-gulo. Kaya pala familiar. Oo, naalala ko. Kasi iba yung party mode. Party mode niya doon eh. Pero magulo, ang daming tao. Bakit siya naaalala mo? Nasa stage siya. Tsaka kasi, kaya yun memorable for me. Kasi kasi ako lang hindi uminom. So parang lahat ng tao napapansin ko yung mga galaw nila. So ang wild mo pala pumarty? So Nakakahiyang memory yun. Nasa stage siya, no? Kalimutan mo na yun. Sumasayaw siya. Paano? Grabe yung sayaw niya doon eh. Nakakatawa. Bakit mas memorable? Nasa gitna Ayun siya. nga, kasi dahil doon, sumasayaw na ako sa stage. Dami tao doon. Hindi, yung mga kasama, dahil sa company. Nagsimula sa pamilya ng mga artista. Lolo niya ang yumaong premyadong aktor na si Vic Silayan. Samantalang tita naman niya ang yumaong beauty queen turned actress na si Chat Silayan. Nagsimula siya bilang isang ramp model. At agad-agad raw ay rumampa siya in his underwear. Cool. Hot. Woo! Hot! Sa kasalukuyan, isa siyang contract artist ng TV5 at Regal Films. Ayon nga raw kay Mother Lily, isa siya sa mga may potensyal na maging mahusay na leading man na kaliga ni Aga Mulak at Richard Gomez. Gusto niyo yan? Single and ready to mingle daw siya ngayon matapos ang 6 na taon niyang relasyon sa isang non-showbiz girl. Game na nga ba si Victor Silayan sa kahit na anong mangyari sa isla? Dali. Nakakalimot ka. Ayan, ito na. Sige ha. Para talaga ano. Sabayan natin ang sunshine. Ay, sorry. Sorry ha. Ang ganda ng sunshine, tumatagas dito. Mapasok, no? Feeling ko pag ako inanyan, masusunog ako. Ay! Dun sa mga joke nila about dun sa issue, nakikiride lang ako. Tawa-tawa lang, sakay-sakay. Nakikipagbiruan pa nga ako, di ba? Alam mo, eto, tinitira mo ako, ha?
Siya ang babaeng naging laman recently ng chismis sa iba't ibang social networking sites. Kung ano-ano ang ibinansag sa kanya. At sandamakmak na paninira daw ang nakuha niya mula sa kanyang mga haters. Sa kabila nito, nanatili raw siyang tahimik. Pero dahil nasa isla at malayo sa intriga, ito na nga ba ang pagkakataon niyang ilantad ang katotohanan? Ano-ano kaya ang mga pasabog ni Krista Miller? Ay, may gano'n. Hindi ako makaka-relate kasi number one, iba yung mundo ko sa mundo nila eh. Showbiz sila, ako, modeling ako eh. Sabi ko, sino yun? Ko, talaga? Pero familiar people because they're famous. Sabi ko, ay, hindi ko alam nangyayari pala yun. Alam mo, hindi siya nakaka-relate. Ibubulong ko nga. Alam mo ba yun? Sarap lang kasi na parang yung gang up on someone na tatawanan nyo. Yun lang. Di mo alam? Wait lang. Alam mo ba? Alam mo na eh. Hindi ko. Party peeps. Para daw mas maraming sunshine sa taas na tayo. Ay, meron ako naisip na game. Try natin isang buong araw hindi tayo magsasalita. Parang feeling ko matatalo ka. Feeling ko hindi mo kakayanin yun. Daldal mo eh. Welcome to Boracay! Thank you. Thank you. Party people, this is Boracay Regency Hotel. This will be the official residence of the Boracay Bodies. So much, so much. Are you ready to be the life of the party? Ready na kayo? Well, sinong handa ng manalo ng 500,000 pesos each? Ako! So 1 million para sa party couple. Kung ready na kayo, then the party and the competition starts now. Gutom na kami. Sobra. Gusto ko ng manghuli ng isda. Isa ba tayo kain? Oh my God. Saan yung mikan? Teka lang, parang bawal to sa akin. Ito nga't may pasabog pa. Nakilala raw siya bilang bad girl sa isang reality show at pinasok daw niya ang mundo ng showbiz dahil siya raw ang breadwinner ng kanyang pamilya. Mula sa pagiging first runner-up sa isang prestigious beauty pageant, gumawa rin daw siya ng ilang commercials at sinubukang magtrabaho sa Japan. Lalo siyang pinagchismisan nang pakasalan niya ang isa sa mga nakasama niyo noon sa reality show. Kaya lang, nauwi rin daw ito sa hiwalayan. Di niya ata carry na walang jowa. Kaya agad siyang nakipagrelasyon sa isang actor-model. Pero history repeats itself ang drama niya dahil nagkahiwalay rin sila. At ngayon, ito na ang latest. Nag-iba na raw bigla ang ihip ng hangin. Single blessedness na raw ang kanyang peg. What? At panahon na rin daw para baguhin ang maling impression sa kanya. Ang tanong, ma-achieve nga kaya ni Wendy Valdez ang pagbabagong image niya dito sa isla? Bawal sa'yo? Bawal sa reflux yung tomatoes. Sa ano? Ano ba yung mga bawal? Acid reflux. Hindi, tanongin natin. Ano yung mga Milk. pwede? Bawal milk, bawal tomatoes. Actually, nung nag-lunch kami, siyempre doon na kami nagkakwentuhan. Mas nakilala na namin isa't isa and normal naman, nagkakabiruan naman na kami and ayun, mukhang okay naman sila lahat nakasama dito. Ay, meron ako naisip na game. Try natin isang buong araw hindi tayo magsasalita. Parang feeling ko matatalo ka. Feeling ko hindi mo kakayanin yun. Daldal mo eh.
Sa yate, maingay siya. Sa airport, maingay siya. Kahit dito, maingay siya. Sa lahat, maingay siya. Nasabi ba sa inyong ban tayo maligo sa dagat? Sabi ni Helga, ang sarap mag-Instagram ngayon. Hindi siyang napanood sa isang reality talent search dahil hindi pa siya ready noon sa showbiz. Pansamantala niyang iniwan ang limelight para tapusin ang kanyang pag-aaral. At ito nga ang kanyang greatest achievement sa ngayon, ang makatapos ng kursong Mass Communication. Bangge, di ba? Kaya naman ngayong graduate na siya sa kolehiyo, gusto raw niyang makabalik ulit sa showbiz. At kahit may takot, willing daw siyang subukan ang lahat ng bago sa kanya. Ano kaya ang naghihintay na kapalaran para kay Helga Craft? Parang di ba dati mga tao, mga picture nagdadasal. Ngayon mga nagpipicture ng pagkain. Wala siyang alam sa Disneyland, hinahanap niya si San Goku. Carry nyo pa? Eto pang isa. Nagsimula ang karir niya sa telebisyon sa isang reality show at mula noon ay naging open book na sa publiko ang kanyang buhay. Nalink siya sa iba't ibang lalaki, mapamodelo, atleta o politiko, kumpleto raw ang checklist ng lola mo. Dahil sa kanyang pasaway na karakter, inulan daw siya ng kaliwat kanang kontrobersya. Pero walang takot daw niyang hinarap ang bawat intriga. Lahat ito ay para daw sa kanyang pamilya na tanging siya lamang daw ang bumubuhay. Siya raw ang nagpapatakbo ng buhay niya at walang sino man ang pwedeng makialam sa kanya. Talaga nga bang what Ethel wants, Ethel gets? Dapat nga bang katakutan ng mga kasama niya sa isla? Si Ethel ba? Si Joms or Victor and Krista were sitting together and it seemed like they were getting along. Kaya mag-guys din yan. Ayoko. Kasi, gulay. Tapos gulay, tapos seafood. So, talaga hindi ko kinakain. Hindi kasi ako kumakain ng seafood kasi bawal sa akin. Katabi ko si Victor, di ba? Tapos yung pagkain ko, binibigay ko na lang sa kanya. Can I get from your shrimp? Sure tayo. Thank you. Pwede na tayo mag-share. Sige. Kulang na magsubuan eh. Parang... Kakadating lang namin ah. Isa siyang atletang nagsimula sa isang marangyang pamilya. Tinapos daw niya ang kanyang pag-aaral. Kasabay ang pagiging isang negosyante at modelo. Kinarir daw niya ang kanyang talento at isinakripisyo daw niya ang kanyang kayamanan para mag-aral ng acting sa Amerika. Nagkaroon siya ng pagkakataon na maka-acting sa harap ng kamera sa ilang teleserye. Pero totoo nga bang naging mailap daw ang showbiz fame sa kanya? Pero dead man naman daw siya rito dahil ngayon happy siya sa kanyang love life. May nakapagsabi sa amin na ang karelasyon niya ngayon ay isang babaeng medyo mas may edad sa kanya. May December love affair pala ito! Nako, ngayong nandito na siya sa isla, maging happy pa kaya ang love life ni Luke Chicane? So good. Sarap, sarap. Oh, kumakain pa rin. How's lunch? Can't remember for what, but Sarap nung hipon, no? So, are you guys done? Di pa. you want this first? Di pa. Siyempre, dito tayo sa Boracay Island to have fun and to party, but still, this is a competition. Okay, so whoever wants to win the 500,000 pesos, di ba, kailangan magpursige. So, ako alam kong after lunch, gusto nyo magpahinga and gusto nyo mag-freshen up. Ang lagkit-lagkit na nung pakiramdam namin, tas ang init-init. Ang gusto namin lahat, makapag-shower muna. Sa hotel nyo, gusto nyo ba malaman ng hotel room assignments? Yes. By the way, ang room assignments natin will be Luke and Victor. Uy, the twins! Happy ka naman sa roommate mo. Don't give me anybody. I'll get to know the person. Diba? Mas masaya. Parang gusto mo si Brent.
Okay, and ang next na mag-roommate si Joros and si Ethel? Brent. Yeah, I was a little thick on, so I was like, it's with Joros, but it's because also like I thought in my room I wanted to just be peaceful, and I thought he'd be like madaldal. For the girls, it's Ethel and someone. Si your new best friend, Krista. Sabi ko na eh. Dapat ano ka din talaga, alerto ka din. So, bakit kayo pinagsama sa isang room? Sabi ko na, Oo. Mars, alam mo yan. Bakit? Ako pibiga. Charot! Ano yun? And of course, Helga with Wendy. Ang ina-expect ko kasi maging roommate si Krista since yun nga magkakilala na si Ethel and si Wendy. Kung gusto nyo malaman yung room number nyo, syempre kailangan yung hanapin ang susi. Yung clue medyo malabo for us. We thought the flag na nasa sand. Ito yung harap na sakay ng bangka. Ba't ang layo nyo? Parang, read, bro. Okay guys, kumakain pa kasi si Ethel at si Victor, pero kung gusto nyo malaman yung room number nyo, syempre kailangan yung hanapin ang susi. Ay, grabe. You know, Hindi to susi. Nagulat ako nung kailangan hanapin pa yung susi. So, ang susi ay nakatago around the island. Oh my God! Para mas madali, bibigyan ko naman kayo ng clue. Per team. So, ang inyong roommate, ang inyong teammate. Pero, ang huling makakuha ng susi, may penalty. Ang clue ay hawak ko. Wendy, Luke, Brent, Ethel. Okay, ang huli, may corresponding penalty na malalaman nyo tonight. So, kung ako sa inyo, magmamadali na ako. Ha? Kakain lang namin, o ba? Para ito parang kakain, yeah. Coffee muna ako, parang relax, sarap. Sarap mag-coffee sa beach. Stuck po. Sarap na Oh my God. Parang gusto maraming clue. Layo. Pumunta sa Station 1 kung saan makikita ang maraming bangkang sa isla. Tinakbo namin yung from Station 3 to Station 1. And then yung instruction, nasa yung mga boat na nag-island hop, merong mga floaters, tapos andun sa isang floater yung key. Dude, we have to Ano? climb a tree, bro. Sige, kaya mo na yan, pare. Kaya ba? Bangkang pumupunta sa mga isla. Knowing Brent, dahil nakaka-basketball ko siya na kapag pagdating sa mga sports activities, yung mga physical activities, may edge na kami. Galing niya hotel, puntang Dalampasigan, maglakad pa kaliwa. Wrong turn ako muna. Kasi sinabi sa clue, Station 1. I'm already going this way. Ito, Station 3. The girls are just there. They just left. Doon tayo sa loob. So he didn't say anything. So I'm like, okay, cool. Station master. Yeah, all the way. Okay. Can you run? It's hot. Here na lang. Good and layo pa, promise. Labas mo ng hotel, kapanan ka, merong pool. Pool area ha, pool area. Hindi fountain ha. Okay, go. Ginawa ko literal talaga, literal na. Lumabas ako, sabi ko, kasi nga nasa restaurant kami, labas. So, lalangoy ka daw dito. Gaga. Ganon. Feeling ko nakalagay lang yan sa mga halaman eh. So, siya yung sa mga halaman.
Mabilis siya eh. Mabilis si Krista din mag-ano. Mabilis siya kumilos kasi ang lalaki, ang haba ng mga legs, di ba? Akin, konting parang 4 na hakbang ko, isang hakbang niya sa liit ng mga bias ko. Tapos, sabi ko, asan yung pool ng Regency? Ilan ang pool nito? 3. Saan pa isa? Sa kabila yung mag-breakfast house. Sa lobby malapit. Yung sa lobby ko Talagang inalam niya talaga. Nagtanong-tanong siya sa mga tao. Okay pala Saan yung ang entrance ng hotel? yung plans. Doon po ma'am, sa Saan ang labas ng hotel? labas. Marami kasing labasan ko. Mata mo, di ba? At so parang siya talaga yung nagiging guide ko. Nakita ko, parang may sunbathing, pero hindi niya ginagamit yung pool. Kasi andun na naman pala yung clue, nasa gitna. Teko, may kalat sa pool meron. Sinisid ko na siya. Pagka ganon, sabi ni Chris, sabi niya, uy, ano ito, may nakasulat pa dito. Sabi ko, shucks. Malapit na kami dito ulit. Yung pala, papunta pa ng station 1. Hanapin ang Masahistang magbibigay sa inyo ng susi ng inyong silid. So, inaano ko siya, specific yung dapat na nasa clue. Kasi kung syunga-syunga ka, wala talaga, nga. Excuse me, kapag ganun kami, ahead pa rin kami. Meron pa rin nahuhuli. I said, enjoyin ko lang to. Kahit busog na busog ako, tatakbo ako. Tapos sabi ni Jom sa akin, look, chill ka lang, nauna tayo, bro. Ow! Parang pagdatingin namin sa puno, swerte. We reached Station 1. Luke had to climb up the tree to get the box. Nakita namin sila, pre. Layo eh. Pero pag binasa mo yung clue, sa harap ng sakayan ng bangka. Ito yung harap ng sakayan ng bangka. Ba't ang layo nyo? Parang, read, bro. Joros, use your facial value. Nakatusok sa buhangin at white flag. Kahit medyo naano kami, anong tawag dito, sumuobra at nawala kami dun sa sa paghahanap dun sa flag. Dahil dun sa stamina naman namin dalawa na hindi kami tumitigil sa pagtakbo, na-achieve naman namin na hindi maging last. So may white flag. He's pointing. We didn't see it eh. Yung clue medyo malabo for us. We thought the flag na nasa sand. We'll see it easily. Eh, maliit yung flag, so super lampas. Sige na! Sige na, dali na! Halika na, dali! Kuya, sige, bilisan mo, kuya. We were running back. Tapos nung nakita namin dumaan si Wendy and Helga, we were like, wag na tayo tumakbo. Masyadong buena manong init ng ulo. Na parang, ayoko na. Aray! May white flag. He's pointing. We didn't see it eh. Yung clue medyo malabo for us. We thought the flag na nasa sand.
will see it easily. Eh, maliit yung flag, so super lampas. Ito! Ito yung white flag na sinas. Let's go. May tinanong na akong isang grupo ng masahista, pero hindi binigay sa akin. May susi po sa inyo? Nasaan siya? Halika! Tapos paglingon ko, si Ethel, nandun, hawak niya na yung susi. May labas yan, di ba? Tara. Sabi. Ayoko na maglakad. Oo, sabi ko mag-tricycle tayo. Dai. Okay, usap tayo. We were running back. Tapos nung nakita namin dumaan si Wendy and Helga, we were like, wag na tayo tumakbo. Mapapagod na tayo kasi for sure nakuha na natin. Nakita agad namin pagdating ng parang bungad pa lang ng Station 1, nakita na agad namin yung floaters. Wala namang name, pero I think... Oh, any room. Okay, cool. The best everything in the world. Yung pabalik na, so sabi ko takbo tayo kasi unahan eh. Kahit nakuha na natin yung keys, kailangan unahan pa rin na makarating kay Fem. I love the treasure hunt. Sana gano'n na lang ang gawin natin the whole time. Kuya! Pasakay naman! Sige na! Sige na, dali na! Halika na, dali! Kuya, sige, bilisan mo, kuya. Kasi dami na ito na namin. Oh. Kahit na magde-deliver siya ng mga karton eh. Mabigat. Sabi ko, ang ganda nitong sasakyan natin. Mauuna talaga tayo. Ano ba? Alright, congratulations! Oh, yeah, nagsisi na binigay niya sa akin roommate si Jom. Bakit? Dahil siya yung naghanap talaga eh. Ayan, bilang una nakakuha ng susi, mas marami kayong oras na magpahinga. Sarap. Una kami, chill, lalakad lang kami, hawak na may susi namin. Kuya, maraming salamat! Ito na ba? Oo, ito na. Hindi ba to? Sabi ko, kuya, kikis na lang kita. Kinis ko na lang siya. Kuya, kiss na. Love you! Ethel and Krista pumunta agad sa room. We went to the lobby, they were there. Dapat yata punta muna kay Kristen. Kailangan nyo daw pumunta kay Fem. Dala na namin yung susi. Hindi namin alam na kailangan pala pumunta muna kay Fem bago ka pumunta sa hotel. Sinabi nila Luke na pumunta doon kay Fem muna. Pagbalik namin, halos sabay kami nila Brent. Tayo naman kayo dahil ang huli lang naman ang may penalty. At the end of it, the goal was not to come in last, and we accomplished it. And I did my best too, because ako super competitive. I hate
losing. But good thing naman, we're not like the last two groups. Kasi kung hindi, feeling ko, being competitive as he is, ipupush na talaga na sila yung nauna. Saan kayo nagpunta? Ang bilis nyo, ha? Kami last. Talaga? Kami last. Krista and Ethel, kayo ang kahuli-hulihang nakahanap ng susi. Sad. Kasi parang kailangan bibo ka, kailangan manalo ka. Kasi yun yung goal mo eh. So, ang penalty nyo, malalaman nyo mamayang gabi. Masyadong buena manong init ng ulo. Na parang, ayoko na. Inano ko na lang yung pass na lang muna doon. Sino pong game sa body shot? May dumidila sa yung stranger. Parang, Hindi ko alam if I got scared. Nakakailan ka na, Bel? 4 na. Naiinis nga ako kay Brent. Sobrang eager siyang manalo agad-agad. Sabi niya, can I switch my partner because I think I'm gonna lose. Ba't may ganito pa? May ganito pa. Kung nag-individual pa tayo.